kaninang hapon sa StoryCon, nabanggit ni Senator Lacson, aside from the term ghost budget, he also mentioned the term passing through. At sabi daw niya, alam niyo po ang ibig sabihin daw nun, Mayor. Can you enlighten us? Oo nga, part na nga nang idodonate ko nga yan sa, sa kanyang Corruptionary. corruptionary. Meron pa nga mga parking fee. No? Ganito yan kasi, unang-una, ang sistema niyan is assuming na yung pera, let us say the budget will be coming from the APRO. When you say APRO, yung Committee Appropriations yan. Alam na alam nila yan. Hindi naman sila magsisinungaling dyan unless tataklipan sila. Alam nila yan. Ang trabaho ng winning implementing agency is ipabid, pero iklaklaro na nila na ang ibabalik sa APRO, 25%. Tapos, kung saan gagawin yung project, yung distrito, yun na yun, yung pass-through na tinatawag o parking fee. Ang parking fee na yan, bibigay nila doon sa congressman in the amount of 55% or 10% of the budget ng fund, yung cost ng project. 3% goes to the Bids and Awards Committee. 3% goes to the losing bidders. Actually, yung losing bidders yun. Kasi kung naman yun, rigged bid yun rigged bid yun. So, let us say, 5 silang bidders, tapos isa yung nanalo, yung 4, sasabihin ng winning bidder, ito na yung 3% nyo, hati-hati na kayo lahat. Another is yung 1% yung material testing, na kaya maski na bumabagsak yung materials, pasado pa rin. Kasi dyan sa sheet piles na yan, meron 2 klase. Meron yung cold form at yung mga hot roll. Ang talagang matibay dyan, yung hot roll. Pero ang ginagawa nila, maski na hot roll yung nakalagay sa technical study, pero ang gagawin cold form ang gagamitin dahil mas mura. At hindi naman talaga ganun katibay. Pero yun ang gusto nila, cold form. Kasi per kilo ang cost niyan Alam niyo ba kung magkano talaga ang standard na ang presyo ng sheet pile na 12 meters at 556 kilograms per sheet? Ang presyo niyan is about ang cold form nasa 34 pesos per kilogram. Tapos ipapasa ng supplier ng mga 39 pesos. Sa sa hot roll, ang presyo niyan is 50. Ipapasa niya yan, mga 55. Pero alam mo ba kung anong lalabas sa dated unit price analysis? Aabot siya ng mga, sa cold form, umaabot siya ng mga 72 hanggang 90. Sa hot roll, umaabot siya ng 100 to 120 to 136. Kaya kita mo na lang, per kilogram. So doon pa lang sa sheet pile, kumikita na kagad sila. No? Tapos meron pa yung 1% para sa mga inspectors. Tapos may 7% na VAT, tapos 1% na insurance. Yun lang ang legitimate. Yung 8% na yun. The rest are, alam mo na, under the table arrangement lahat yun. Ang masama nito, pag nagkakaso, ang pipirma ang contractor at yung DPWH. Pag nagkakaso, sila lang kakasuhan. Pero yung hindi pumirma, na pinakamalaki pa yung porsyento, hindi makukulong. Dahil walang ebidensya naman sa kanya. Now, if you look at the percentages that I mentioned, that's about 15%. So 42% na lang ang naiwan. To sa 42%, pagkakakitaan pa ng kanyan, kailangan mag-generate ng profit yung contractor. Assuming na 12% lang ang kukuha niya, dahil naawa na siya. Kasi usually, ang isang contractor, pag tinanong mo, ano dapat ang profit mo to be financially viable? Yung project. Dapat mga 20 to 25% or 30%. Pero naawa siya, 12% na lang. So 30% lang maiwan. Sabi ko, how can you execute a project with just 30% of the total cost? Napakahirap nga o Mayor, sabi niya. Kasi naman yung mga binigay namin porsyento, hindi naman kasama yun sa program of work. Anong gagawin niyo? Substandards yun namin. Pero under the table arrangement, like you said, Mayor, let's focus on that. How can we pin the right people, no? Pag lahat ng mga arrangements under the table, hindi nag-a-appear yung mga signatures nila, mga pirma nila sa mga papeles, mga dokumento. How then can we be assured, no, na makukuha talaga yung mga talagang salarin and everybody involved, hindi lang yung mga contractors? I think Ses wants to add something. No, and exactly we know what happens to whistleblowers, nababaliktad sila Kaya, di ba? Parang baka sila pa yung makulong. Good question. No? Good question. Ang sagot ko naman dyan is, kaya nga investigador dapat ang mag-imbestiga kasi tradecraft yan Tradecraft.
Kaya hindi ko na, ayaw ko na lang I don't want to elaborate on it, but it's part of the trade All right. cap. But, and again, you know about all this because you've been offered to have all these commissions and 30% and all that, right? You know about Yeah. it because you have I was, been. in several occasions, I was also offered. And I declined. Yung isa nag-offer sa akin ng 38 million, pinapa-withdraw niya yung 30 million sa magkita na raw kami sa Clark, and that was during the 2022 election. Just 3 months before the election, isipin mo na 30 million gusto i-advance sa'yo. Very tempting. Pero pinatawag ko yung contractor. Pinagalitan ko doon sa opisina. Tapos binigyan ko kagad ng instruction yung city administrator na tanggalin siya na sa list of bidders. Meron din pumunta sa akin na nag-o-offer ng pass-through. Pass-through naman, 6%. No? 6% pass-through. Parking fee, 6%. Tapos in-explain niya sa akin na ibabalik yung 28%. Tapos meron din, ang dami niya sinabi sa akin na mga figures din. Ito naman yung roadside barrier. Ito yung sa contract. yes. Contract price nito is 121,330 when in fact, ang totoong presyo lang nito sa market survey is just 220,000 pesos per meter. Per meter. Napakaraming hundreds of kilometers ang nilagyan sa buong Pilipinas. So your preference, once again, just to summarize, is the CIDG under, of course, the PNP, General Torre, and NBI. Yes. Not the House of Representatives. Kaya nila yan. Otherwise, walang mangyayari. You said it, Seth. No, I'm asking you. No, it's a question. Walang mangyayari? Talagang mangyayari. Maniwala ka sa akin. Seth, gusto mo magkustahan tayo? Wag na lang, Mayor. But I know you've been talking about this. That's why inoperatan kayo na hindi kayo manalo pero nanalo kayo. And now, may mission kayo because, you have to finish this. Yes. There should be an end game. Yun lang ang doon. Nagkaroon ng pronouncement. Nagsalita si Presidente, very strongly worded na those words are, were piercing words. Mahiya kayo. So there should be an end game. At I'm pretty sure na meron strategy si Presidente. Marami naman siyang kinukonsulta. Kaya, May kumpiyansa kayo kay Presidente. Sorry to cut you off kasi we're running out of time, but do you have confidence in him to carry this through, to finish it, to finish the job? I think so. Ako, nararamdaman ko. Dahil I remember 2018 nung nag-usap kami, tinanong ko sa kanya, Sir, anong motivation niyo po? Sabi niya, I want to redeem the Marcos name. So ito na siguro yun. For the next 3 years, yan ang gagawin niya. All right, with that, we thank you so much for your time and looking forward to your testimony before the House of Congress where you feel nothing will happen. Thank you so much. That was Maraming salamat sa inyo. Baguio City Mayor Benji Magalong.